Ito na po ang ating nagawang ginataang pako na may suso. Maliit na susong kuhol. Ayan po. Hello po. Ngayon, yung sa C6 na pako, ito po yung binili kong pako. Ito po yung, ganito po yung style ng pako na yan. And then po yung suso. Ito. Ilang beses ko na po itong hinugasan. Tapos po, pinasuka ko po siya magdamag. Para po, yung pong mga kinain niya ay matanggal pa po. Ayan. Tapos, ilang beses ko pa rin po siya hinugasan. Kaya po, luminaw na ang tubig. Pasukahin nyo po para yung mga, wag nyo muna agad iluluto pagka nabili nyo po siya. Pasukahin nyo siya ng magdamag para matanggal po yung mga kinain pa po niya. Pero hugasin ko pa po ito. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung paghihimay ko po ng pako. Sarap po ito, ginataang pako with suso. Ganun ka lang po hanggang po sa makita nyo po yung murang tangkay. Ganito lang po. Pagka po yung tangkay ay hindi na po siya magulang na, huwag nyo nang himayin. Himayin nyo po hanggang sa kaya po ng murang tangkay pa. Sarap po nito, ginataang pako. Ang dami na po, pero pag naluto po yan, konti lang yan. Sige po, pakita ko po sa inyo mamaya po pagka lulutuin ko na yung mga ingredients na. Ngayon po, ito po yung aking mga gagamitin mga sangkap. Meron po tayo dito luya, bawang, sili, kabuyo, saka siling panigang, kamatis, kapo, sibuyas, magic, at saka po patis. Unang pingang gata, at saka po pangalawang pingang paggata. Meron na po akong ganito, kaya lang po yung pong ginamit ko po noon ay susong pilipit. Ito po ay susong kuhol na maliliit. Ayan po. Ito po, ngayon tayo ay nagpapainit na ng ating kawali. Buhos na po natin ang ating gata. Para po naluluto na yung gata natin. At the same time po maglalatik na po yan. Hulog na rin po natin yung ating mga ingredients para po ay kumalat na ito. Lahat po ng ingredients. Maglagay na rin po tayo ng patis. At saka po paminta powder. And then atin po siyang takpan para kumulo na po ito. Gusto po natin. Hulog na po natin yung suso. Mura lang po doon sa pinagbilhan po namin nito. Try nyo pong pumunta doon sa C6. Bago po umakyat ng tulay kung galing kayo ng Taguig. Kung galing po kayo ng Lower Bikutan. Pero kung galing naman kayo ng Taytay Rizal, pababa po ng tulay. Lagyan na po natin siya ng magic sarap. A few moments later. Lagyan na po natin yung pako. Inano ko na po itong pako na to. Hinugasan ko na ng ilang beses tapos po piniga. Pigain niyo po para yung may pagkapait-pait na konti mawala.
Sandali po maluluto lang ang pako. Mabilis lang po maluto yan. Pailalim lang po natin. A few minutes later. So, luto na po. Kasi yung pako po hindi po maganda yung oil po. Maganda po, may crunchy pa siya. Ito na po ang ating nagawang ginataang pako na may suso. Maliit na susong kuhol. Ayan po. Ano po, magpapaalala na po ang inyong kakusinerang lakotsera. Nasa inyo po ay lagi nagpapalala. And stay safe po. God bless po. Bye-bye po. Ito po, kain po tayo. Kain po. Ito na po yung ating ginataang pako with pakong suso. Sarap po. Sarap kumain. Ito po yung suso. Kuha po kayo yung steak. Tapos nyo lang sa Nung po kasi araw, tatay ko po ang kumukuha po nito. Binibigay po niya sa akin na lang. Tanggal na sa shell. Ngayon, wala na akong tatay na taga-kuha ng suso. Ako na lang. Shout out sa tatay ko. Sarap po ng pako. Siya mapait. Hindi mo ba ito nito? Sala niluto, pagluluto. Naalala ko ito ni tatay ko nung pagkumakain kami nito sa producer. Kinukuha lang po ito sa tabi ng sapa. Kaya sa may patubig. Sa gilid ng patubig, nandiyan lang po yan. Ano pala yan? Mga ganun. Tapos gagawin po ng tatay ko, bubutasin po niya dito. Gagawin niya sa may lang. Ang aming pong plato noon ay aluminum, yung kulay puti. Stainless. Oh, hindi stainless. Tapos gaganito po niya, pagka po nabutas niya dito sa pinakapuwit. So ngayon, ano lang, steak. Ayun, steak. Okay naman o. Nakuha. Opo, ayan. Ayan po, nakukuha po siya. Tsaka yung mga kabataan, ma-encourage po na kumain ng ganito. Tsaka mahalin ang kalikasan. Baka kami kumain. Kakasa na. Bye-bye po. Sabi ko, masarap. Ikaw mo. Ito kasi yung Kuya Nads. Naka-extra lang.